sa Dapitan, and at the same time, gipahigayon din sa Dakbayan sa Dapitan ang 2016 Kinabayo Festival. And for the very first time, ang Kapihan sa Dipolog, nag-join din sa kasaulugan sa Kinabayo Festival. Busa karong butaga, aniha kita diri live kayo kita nga nanuka dinhi sa City Tourism Office sa Dakbayan sa Dapitan. Magpasalamat kita first and foremost sa ato panelist si Konsihal Ilmarlo Dagpin, ug man si City Tourism Officer sa Dakbayan sa Dapitan, Ma'am Apple Maria Agolong. And of course, sa mga opisyalis sa Dakbayan sa Dapitan, nagpangaluhan ni Mayor Rosalina Nini Haloshos, daghan kayong salamat sa inyo ang pag-resibido rin namo sa atong kapihan sa Dipolog dinhi sa Dakbayan sa Dapitan. So in a way, technically, kapihan sa Dapitan. Kining atong ipahigayon karong buntaga. Kauban nato mga panelists dinhi sa atong kapihan sa Dapitan, no? For the very first time. Without much ado, ato na lang i-acknowledge ang atong mga panelists, and then while waiting for our guests na mga opisyalis sa Dakbayan sa Dapitan, para tuloy-tuloy na doon kay medyo late ang ato ang kapihan karubutaga kay all the way from Dipolog City pa man kita nanutan. So, kini si Everett Kahintito mo inyong regular anchor and host sa kapihan sa Dipolog nga niya din karon sa Dakbayan sa Dapitan alang sa lain na po na edisyon sa atong kapihan sa Dapitan. Okay, so salamat kayo nga itong tax ilumban ato yung mabit-bit dire sa ato ang live coverage sa kapihan sa Dipolog. Kung ingon man si Silbert Abiatico Bondoyano sa ato ang live streaming www.aranadipolog.weebly.com. Kung ingon man view lang mo sa ato ang kapihan sa Dipolog sa YouTube. Naadya tanan na edisyon sa atong kapihan sa Dipolog matag Domingo nga tanan. Thank you so much. And of course, nato ni Danny Lord sa istasyon sa Broadcast Center dito sa Barangay Turno sa Dakbayan sa Dipolog. Thank you so much. Pinagi sa atong station manager nga si Mr. Edgar Dagono. And I would like to thank also sa mga personnel dari sa City Tourism Office Dakbayan sa Dapitan. Yung bahuyar, yung harap na mag-enumerate kay Apiki kay Panahon Daghan. Kay salamat ninyo mga gwapa. O ato mga bisita din nga kauban nato sa panel. Si Ma'am Phil Legorio, thank you so much for being with us this morning. Pag-inguman si Godwin Adrias nga kauban ni Sir Robert Pinsoy. And we would like to acknowledge the presence of our panelists sa kapihan sa Dipolog na aniya karon sa Dakbayan sa Dapitan. We will start off with Kitsaman. Okay, itulod siya. Si Konsihal Ruben Ligorio sa Dakbayan sa Dipolog na panelist nato sa kapihan sa Dipolog. Good morning. Okay na. Salamat tayo sa kapihan sa Dipolog. Hello. Salamat din, no? Ako doon, dahil itong trabaho kayo, no? Sa Domingo Constituents, pero ano yung ipagdiri sa Dapitan kay 10 years may kong isilbi dire, isip City Prosecutor. Hindi ko lang ako sa mga isilbihan ng katawan sa Dakbayan sa Dapitan. So, ngayon ko na advance happy festa. Hindi na ka mamuli karon, anita manghigda, mga panilis sa kapihan sa Dipolog. Anita manihapon, manihapon. Kasi asan ba mo higda, no? After mo silang komisyal, animal mo, dagpin, sa ilang kumari, ako ang tulong, kaya mayor, marini, Rosos, naghalit at higdaan rin. Hindi na manghuli, kayo ugmak, gubutan na kayo, hindi naman ito makasunod sa kayo sa pitan kayo. Wag hakain tao manulog. So siguro ano gid nga makabawi kita dire. Di na manulog, ha? Salamat kayo. Ikaw ba ganun sa katak na kapihan sa Dipolog dahil utang. Thank you so much, Konsihal Ruben Ligorio. Board Member Rilio Roily. Security din Board Member ka ano mo? Akong gipabot ako kauban sa Sangguniang Panguluwigan si Board Member Patricia o si Bibing Lusos. Padong nagway sila karon. Anyways, happy feast sa Dapitan. Thank you so much, Sir Robert Pinsoy. Good morning, atong tanan sa atong mga security paminaw nga kita nining kaisaysayanon nga syudad sa Dapitan City, the Shrine City of the Philippines nga nag-celebrate sa ilahang kapistahan. Happy fiesta kanatong tanan o
murag dili na po ni fiesta kay murag 1 week man nga celebration, murag taon din. Mahulog na po ni grand celebration, no? In honor of the people of Dapitan City and their tradition. So, brace for a very exciting kapihan sa Dipolog dinhi sa Dapitan City nga edisyon karong Domingo ha. May buta ka natin tara. Thank you so much. And also, Konsehal Alimar Ludagpin, palinis makaron or instant guest ka. Daghang salamat, no. Live ko na diri sa Dakbayan sa Dapitan, ang kapihan sa Dipolog diri sa Dapitan. So daghang salamat sa atong panelis. Gihatagan kita kagayonan nga makahimo og live nga pagkakubindo dinigid sa atong Dakbayan. So atong gipaabot ang atong mga opisyalis sa Dakbayan, kay gituyo man ato ni nga diri tay gayon aron sila makainabigate ato sa ila tinuig nga kasalugan sa Kinabayo Festival. Di ba, Senyor Santiago? Thank you so much, Konsehal Alimar Ludagpin. And last but not the least, si manager niya na, manager sa Philippine Information Agency, si Mr. Pons Roda. Okay, ang buntag taga-Dapitan o sa ako kanihing amiga o higala, si Shelda, formerly Amoy. Happy birthday karong adlaw. Gusto sa tanan nga dodong din sa Dapitan, ang opisyalis sa Dakbayan sa Dapitan. May mutag. Thank you so much. And wala ko na siya ikalinti. Kaya ako nag-special. Kaya mga ganala sa itong commercial. Atong panelist si Edgar Saronda. Go ahead, Edgar. Dayon, lahos na sa itong commercial. Okay, daghang salamat o Gabriela. Senyor Santiago, alas sa kalimang Gitanon, ngayon sa ulog sa kapistahan ugmang adlaw. Gani karong pagani ito lang makita ang ilabihan kadagang na pagsugwak sa mga bisita sa Dakbayan sa Dapitan. Kung paano mo, kita sa Dipolog, highway, paingon doon sa dito sa Dapitan, doon sa kanan ng sakinan. Good, na nakita na ito ang ilang preparation sa trapiko. Na para ma-enhance o kalikayan ang pagbuo. Welcome once again sa itong kapihan sa Dipolog. Dili na nalukad karong buntaga, dili na sa Tourism Office, sa Dakbayan sa Dapitan sa pagdumalan ni Ma'am kanang City Councilor Apple Marie Agulo. Nakarong taon ang ating mga kauban, hindi na sa ating tulungan. Of course, di ang atong panelist mo sa'yo magbisita po, lumag taga-Dapitan ni Konsehal sa Dakbayan sa Dapitan, si Konsehal Alumalo Dapit. Ako na padayon man ako sa mito sa itong ipaabot atong mga bisita nga mahidangat din na sa atong panduban sa tulungan kapihan sa Dipolog in Dapitan o kapihan sa Dapitan. Ako kasi magkabulo ako pasalamatan doon ang itong mga sponsor. Ito na huli NGCP. Kaya doon natin mga palong-palong gusto ispika sa NGCP. Doon sa butahin na hitabo. Alis mga linya sa NGCP. Siguro sa ilang pahibalo na itong nakuha din. Kahoy, gihukot ang PC, then gisablay, gilambuyod dito na sa linya. Mga ito'y hinunggan, dito yung duha ka kaso na nga gisabutahe ang mga linya sa NGCP. Gawas niya atong bombing sa ilang usas mga posting. Hantod karon wala pa dahil gihapon mauli ang posting nga gitungbahan itong bulan sa Mayo. Sunod-sunod nga gisabutahe ilang mga linya, pinagi na sa paglabyo, kahoy, nga gihukot ang PC. Motong lang sure kung mga palong tagkalit din. So muna yung mga pahibalo o pagpasabot sa National Grid Corporation of the Philippines, NGCP nga nyo, nagkalit na napalo ng itong Sudan Dakita tungkol sa duha kakaso sa butahe sa ilang mga linya. Usa ka pahibalo hika ni Ma'am Beth Duchay Lagaga sa ang Corporate Information Officer sa ako ng National Grid Corporation of the Philippines from NGCP. Well, of course, ang ato ang kapihan sa Dipolog, hindi akaroon sa Dakbayan sa Dapitan, live o mapatid sa mga Sibianan sa RMN. Radyo mo nationwide. Sa duha ka mga Sibianan, hindi ang RMN PXDR 981 pag 94.1 IFM. Sa Tubok, Lalawigan, o duha ka Dakbayan sa Dapitan. Kaya masab na kita sa live stream sa www.rmn.weebly.com. Alam niyo kung gusto na mulantaw live sa kapihan sa Dipolog nga liya sa Dakbayan sa Dapitan. Ako sa pasalamatan ang uban natong mga sponsors na nagpaliw. Well, of course, ang atong Hotel Camila na may tuwing Alvinio sa kapihan sa Dipolog, Hotel Camila 1 of Sunburst Fried Chicken. Ipalo naman po sila. Nung niyata ka sa Dakbayan sa Dapitan, Hotel Camila 1 sa Dalang General Luna, o kung Sunburst Fried Chicken na mga tuwing Alvinio, matag Domingo sa kapihan sa Dipolog, Pinaw, na niyata ka sa Dakbayan sa Dapitan.
Lain ato pasalamatan of course na pipila ka ng palyo mga Janus Marketing ipaligihan ka ni ABC President Janus Yu na imutang sa Quezon Avenue, Dipolog City o matawag sa telephone number 212-1148. Ang atong Vice Gobernador sa Lalawigan, Honorable Vice Governor Atty. Silito Angeles sa Laguniang Pag-iwigan, Presiding Officer of South. Atong Board Member Segundo Distrito, Honorable Julius Napiquet, Presiding Officer of Temperance sa Laguniang Pag-iwigan. Ang ato nga panelist, kaubang diri o Presidente sa Regional Board Members League of the Philippines o panelist sa Kapihan sa Dipolog, Honorable Board Member Romilo Lee. Nagpalusot ka na ito ang J&T Fruit Nursery and Lumber Dealer. Kakansang nursery na sa pagkalingasan Pulangko. Ang ilang lumber yard na sa pagkagalas ng Dapayan, ipalagyan ng Damala ng Mr. and Mrs. Porperio Necesario. Nagpalusot si Congresswoman-elect Gluna Labadlaban. Si Congresswoman Gluna Labadlaban sa Segundo Distrito ng atong Lalawigan sa Buanga del Norte. Nagpalusot sa Kapihan sa Dipolog. Layo sa nagpalibao si Atty. Donald Juju Napiquet, City Councilor sa Kapayan sa Dipolog sa Palusod. Nagpaliusap ang atong panelist, kaupan ito karundiri sa Kapiyan sa Dapitan, si Honorable City Councilor Alimaru B. Berting, City Councilor sa Kapayan sa Dapitan. Nagpaliusap ka na ito ang atong laing panelist sa Kapiyan sa Dipolog, City Councilor sa Kapayan sa Dipolog, Honorable Atty. Robin Ligorio. Lain sab nga nagpaliumaw si Mr. Henry Chanero, Labor Attaché 1 sa Department of Labor and Employment sa Palo, Hong Kong. Imasab si Mr. Muhammad Desanadio na Provincial Agrarian Reform Program Officer 2 sa DAR, Santa Isabel, Dipolog City. Mga pagtimbaya nila ni Ma'am Milagros Agustin sa Chicago, Illinois, kanunay sila mga naglantaw sa Kapihan pinagi sa live streaming. Si Roger William and Jennifer King sa Oma County, Northern Ireland. Ang imasap si Mr. Vicente and Monina Tiangson sa New Jersey, USA. Nga nagpaliusap ko sa Kapihan o kanunay nga naglantaw dito na sa gawasan naso sa Kapihan sa Dipolog. Lain na paliusap na kanato mga Metro Shoppers o the Metrocom sa Dalan Rizal, Dipolog City. Alam na sa inyo mga pinanlat sa mga cellphones, gadgets, tablet, mga netbooks, uguban pa. Ang Metro Shoppers o Metrocom sa Lee Plaza Mall. Third level, Lee Plaza Mall. Ay masab ang Fun World. Evaluate ang new shop dito na sa Building A sa Dipolog Boulevard. Ninda pa yan sa Dipolog. Roy Plaza o Roy Plaza Annex sa Rizal Avenue ng atong Kakbayan sa Dipolog. Roy Plaza o Roy Plaza Annex. Alam sa pinanglan, mga house, mga RTWs, tingnan mo sa mga radio, transceivers, mga cellphones, netbook, tablets, ugupan pa, Roy Plaza o Roy Plaza Annex. Ipaliyang sa kita sa may kabukuton sa atong Dean, sa College of Law, sa Jose Rizal Memorial State University, Dipolog Campus, tapat na nato karon si Dean, kani 2nd District Congressman Atty. Rosilio Macoy Barinaga. Daghan na kapasal, nandiyan nga abogado, gikan sa College of Law, sa DRMSU Dipolog sa pagdumala sa din nga si kani si Congressman Atty. Rosilio Macoy Barinaga. Lain sa nga papaliw ka nato ang Dipolog City Institute of Technology to DCIT K-12 Reader o imasap na kanila DS Marine Engineering Review Center. Di na kinahanglan ilmu ipadalapas sa lagyo ato na anak. Yan na sa DCIT DS Marine Engineering Review Center kay lanang nga dapit alas pagdilo di ka makasave ka pa sa DCIT na ay pahimutan ng imong mga anak. Lain sa nga nagpaliw sa kapalibutan sa Tulmanon, mao ang atani ang pagbukas sa bago nga snack center dinis dakbayan sa Dipolog sa Dalan del Pilar do lamang sa Estaca Central School. Ang Xiaowi Snack Corner, no, moderno and dili mahal, barato lang. Diya sa Xiaowi Snack Corner kanya pagbukas kan pila ka adlaw pagitayon si Ma'am Xiaowi diha na sa dakbayan sa Dipolog. Ay balo na mo, no? O diya lain paluyo. Mao ang fun o kung dapitan Aqua Marine Park Dampa pinagi na sa Inato Lang Restaurant. Kung alikas dakbayan sa dapitan naa kay mga bisita lagi pagaglamian nga mga seafoods. Atua ang Inato Lang Restaurant ato ang himutan sa dapitan Aqua Marine Park o Dampa dun sa dakbayan sa dapitan. Lain na paliyot ka na ito ang Gloria di Dapitan. Gloria di Dapitan din nakasulod sa Gloria di Dapitan ang Thea Mall. Ang Twin Cinema, no? Teatro
di Dapitan. Duha ka 3D na cinema nasulod sa Gloria di Dapitan. You bring the family, you dine, you shop, you eat and have fun. Sulod na sa Gloria di Dapitan. Di na sa tipik dini ang Fantasyland. Doon ay mga bagong rights ko ng Fantasyland. Kung dili nimo kalimtan ang show matag Sabado sa gabi, no, ang Parade of Colors. Nalagyan din buta kayo na sa world-class presentation naman sa Parade of Colors kaya sulod mismo sa Fantasyland. With the child out in you, sulod sa Fantasyland. Dili sa Rekbayan sa Dapitan. Di paligya, gimala ni kani First District Congressman Romeo Nonong Halso sa kini ang pipila kanang kayo sa kapalaguban sa punong kapihan sa Dipolog. Yung babati matag alas 9 nato sa alas 11 ang taknas sa tuhon o karong budaga live gani na good morning na si Dipolog si Lapitan City Tourism Officer Apple Maya Galon na nabot na gani kauban ni nato sa press club, no, kanipang happy kini mga liya dini panelists, mga past presidents and members sa Buanga del Norte Press Radio and TV Club. Okay, so mubalik ta sa ato nga main host si Edith na sa formal nga pagsugod sa ato kapihan sa Dipolog. Dispinsa lang anay sa gamay kakulian sa pagkadilatar tungod kay distansya man eh. Kagikan sa lakong Dipolog, we have to travel and bring our equipment here in the Dapitan City. Pero ani nindot kayo among himukanan dito sa lakong sa Dapitan. Thank you so much, Edgar. Before anything else, we would like to acknowledge the presence of our panelists also, former Congressman Attorney Rosilio Matoy Barinaga, Dean, College of Law, Jose Rizal Memorial State University. Good morning, sir. Salamat. Okay, thank you so much. And nanamanali na ito ang City Tourism Officer sa Dakbayan sa Dapitan. Ato ni siyang pangayuan po sa iya po mga bulawanon kaayo nga mga ansay mga activity karong butaga or karong adlaw in line with the 2016 Kinabayo Festival. Ma'am Apple Marina. Thank you very much, Dave. Una sa tanan, mga kong katahuran, ninyong tanan, mga halandong panelists sa ato ang tugay na kapihan sa Dipolog, tugay pero dili sa ingon nga ang mga panelists tugay na sa kalibutan. Ang mga panelists, mga batanon, mga guwapo, ma-okay nila just like wine nga kung kanusa magkadugay, magkalami. Basta mga liquor, no? Gayon, mga pagong katahuran sa tanang mga Dapitanons o mga taga Zamboanga del Norte, muna usab sa mga na naglantaw sa atong live streaming. O niya po nito bisita din here from Manila Standard and Rappler, si Bobby Lagsa. Bob, mayong buntag kanimo. Morning. Mayong niya po ka doon ni Suroy sa Dapitan. Actually, gahapon na daghan kaayong mga vloggers o media personalities from all over Mindanao ang niya doon sa Dapitan at Suroy. So, ang ilahang di-document ang Kinabayo Festival o what's new sa Dapitan being the entrance to Mindanao. Kay kanunay maging sila nga makuan ba, ma-curious kung moingon ko nga ang pinaka-hapsay nga probinsya sa Zamboanga Peninsula mao ang Zamboanga del Norte. O naa po din ha ang entrance to Mindanao via Nautical Highway ang Dapitan. So, not only Dapitanons should really take care of Dapitan, but the entire province and the entire Mindanao, because whatever it is nga impression nga makuha sa mga tao, mga dumudoong sa Mindanao, sanglit ang Dapitan may una nila, tibuok impression na sa tibuok Mindanao po. So, daghang salamat kaayo nga inyong gidaladri ang kapihan sa Dipolog dinhi sa Dapitan. Kaluyan mo tanan ni Senyor Santiago! Viva! Viva, Senyor Santiago! Viva! Okay, full force yun yan. Did you ka magmahay? Full force yun. Ang mga panelists, no? Sa kapihan sa Dipolog. Manguta na si Board Member Boyle. Ito sinutihan ni Apple pang ginagawa mo ito. Pero ako pinitayon na isip tourism officer karoon sa Dakbayan sa Dapitan. Kami po ni Kultiha sa Dapitan. Ganun naman Kinabayo, di man Kinabaw o Kinanding. Kinabayo ang yun. Actually, ang Kinabayo,
giderive di siya sa ato ang sa ulog sa kapistahan sa atong patron ni Senyor Santiago, riding in a horse. So it is not correct nga daghan kitang kabayo nga kabayo per se, but kinabayo. What we are trying to impersonate is Senyor Santiago riding in a horse. Munang na nga, waman niyo nakita itong among daghang gihimong murag kabayo-kabayo. Dahil musunod na rin ang mga tao nga nakapustura ng si Senyor Santiago. Maugin na siya mo true essence sa kinabayo. For how many years nawala na siya, kaya wala pa po nato ba kayo ingon nga nagtagaig pagtagad ang historical value sa tuwang festival. So, little by little, when I sat as the City Tourism Officer, ipaminaw nato ang mga valuable output sa tuwang mga katiguangan o katutong kabatanunan nga hilig kaayo nga mutuki sa tuwang history. Labi na niya po ang mga tourism officers diri, si Sir Silvan, si Sir Makahilo, si Sir Tony, si Eva, uguban pa sila Giovanni, si Ma'am Uset, diri kabalo ni sila kung unsa gyud ang kinabayo. So, naapuntay mga retirees na nga ato ang gipangutana nga unta bisag retired na sila. To me, they are still valuable diri sa dapitan kay walking history books na sila. So, paminaw na to kay pariharagod po na ng gospel, wala man ginana. Ang mga writers sa gospel, handed down man po. So, kung ano po na anong kinabayo, kinahanglan na itong tukion, kung gusto nahibalaan si isa, nahibalaan si isa, o nahibalaan pa yun sa lain pang isa. Pero, ano siya board? Nga para gyud matagaan og sakto gyud nga opisyal nga kuan sa tong pagbalik tanaw sa tong history, perhaps through the chair of the heritage chairman sa heritage dili sa tourism si Councilor Estacio siya sa heritage, culture and the arts siya. Perhaps mo commission gyud mi ani og sakto yung historians kay Dapitan City is the only place nga ang tibuok poblasyon gi-declare as historical zone o heritage zone. So, Palwa lang wala, no? Kaya naobserbahan ako sa kinabayo. Yeah. Diba, kinapitan. Kung ba, mura na institutionalize na nga festival. Kaya nakita na ko, kinsa nga, ang political scenario, sumusod din pero ang kinabayo, wag mo. So, di man parehas probinsya ako, chairman ko sa tourism, na umay mo, nagyo'y specific ngalan sa atong celebration. correct. Di po, sa mga di Norte, kay naihudjaka, naisaulog, naihugyaw, probinsya. Kung kinsay, mga gobernador na, usap po lang. Kay, pag nadaong pa ito si kontras at gobernador, posible mo ba itong hudjaka? Kay, kami ni Bert Pinsoy, membro sa mga Dinote Tourism Council, kung naghihimutan na mo na institutionalize ang festival. Parehapos na di po ba, ang pagsarabog, diba, paano mo na, tuig ang gina, unique na ba? Di naman pareha sa probinsya na kinsay na munuan, ang ita na pataglayaran. Although birthday mo na sa aking probinsya, pero lain-lain ang ngalan. Munang ako higong nga tuloy ako ang dakbayan sa Dapitan. Of course, si Apo Lagulong, so may murang dako-dako na tourism doon Dako daan. So, nauto na nga mga na muna, nga ma-institutionalize, pinaagi sa mga Dinote Tourism Council ang Dapitan. Hindi mo sa Tourism Council, pero usahay doon ay mga pananggap, demokrasya mo ta, hindi buto, kung daghang buto, mapayong tao. Kumitan niyo ko sa iyo, masagli ko guys. Hinawag ko ito, hinawaan niyo doon naman sana diya sa province. Sama ka, bubimbi mo ka. Ano mo, bukang kamo sponsor ka pa na i-ordinas ka nga, bisa kinsa mga mamumunuan sa Bulote, kanag yung ngalan sa kasulugan, may matuman. Hindi na kayo, hinawag ko ito. Kama hindi mo nakakabot ni sa pitan. Pabor mo na muna. Kutsal. Hindi na kailangan po. Okay. Sir Natong Barinaga, please. Kutsal, bakit ang katagat dito, gabi na ako, siya mas gobernador. Pero, apasunta. Yes, sir. Go ahead.
Ini Senior Santiago, sa English, Saint siya, no? James the Greater. Saint James. Saint James, okay. Warrior ni siya din. Warrior. So sa ito pa, sa inyong kinabayo, makita mo yun nato kanyang murag sa Zuela, no? Sa Pula. Nga, fighting, di ba? Fighting. The battles of Covadonga and Clavio. Okay. Murag na, sunod na ako ng experience. Murag mo niya El Cid, di ba? Itong El Cid, bitaw na, kuhan, kato sa ka-warrior na bitaw, itong sa Granada mo to sama, no? Itong kuhan sila. Dahil yun, isang patay mo ito sa gibutang siya, nagan ito kuhan. Doon na ba ni relation? Doon na ba relation sa kato El Cid? Kaming sa inyong pagkanto? Sa pronounce sa program. Kinabayo. O, kinabayo. Wala kay ko ka kuhaan nga kuan nga history sa relasyon sa El Cid. Katong pag ingon mo Granada, ang ako ang nahuna-huna si Yuyoy Villamin na dahil. Naabot ko siya kanta nga Granada! Pero sa Granada, I remember. Wala gito ko. Mga Moors to sila. Yes. Moors ba? For century to sila din. Nakalit. I thought nga, there is a semblance. But perhaps ato anang i-take into account nga og panalitan naa natong ato ang future nga i-commission unya ni Councilor Dampin ato anang makuanan kay all inputs lahi man diri karon namo kay tanang inputs amo amang i-take into consideration. Di man namo mayong wala na. We don't dismiss. Okay, inputs. Gikan ni Konsehal Gregorio. Pero din sa dinito ko, tinyes ko rin. I remember, ito na istorya na kong tiguran rin nga. Ang istorya daw ni St. James, sa Santiago. Tapos sa kay Kawarriors na, parang atake ba sa Madinas ko ako, Moros. Sa kalugar na siya mo'y nagkuhan, siya mo'y nag-prevent ba. Yan na prevent ako sa kalugar na warrior siya, himo siyang sent. Muna akong himduman sa tigulang at ang istorya din. Muna yung story sa Santiago. Warrior na siya na nakigubat bitaw sa buot mo kupas sa kalugar. Pre, muna mas magtigulang ka kaya tigulang. Okay. Para yung kayo ko rin, tingin ba ko rin na nagalagal sa kalimutan. I used to talk with all the other kiniyang mga curriculum sa I think I have written some articles on this. Sa diha ko kasi dito ko sa kita. Sabihin itong istorya na ko din. Sa Alimadlo, sa may chairman sa Heritage. Karang sa may nationality ito ni St. James. Kakila, Pilipino. Actually, European na ito ni Bawan. He's one of the disciples. He's one of the disciples ni Jesus. Katong giingon nga si Inced, kuwanto sir, Rodrigo Diaz de Vivar, isa sa mga hari sa Espanya, and he died on July 10, 1999. 1099 in Valencia, Spain. So, isa sa mga military leader sa Spain. Kung si Senyor Santiago, nahimo niya siya na patron saint sa dapitan, kay maumuni siya gidala sa Espanya, no? And St. James is also the patron saint of Spain. The entire Spain. Entire Spain. Muna nga, yun ko nga. Pinagi tingali sa pagsunod sa mga patron, makita agad nato ang kining Spanish influence din sa dapitan. So, Espanyol na si St. James. Marag Espanyol siya. Kay makuha mo para itong Magellan. Di man to Portuguese na to. Kay disipulo siya ni Jesus Christ, Jews man to sila. Dahil ko ni St. James. Kini Santiago mo rin. Disciple ni Jesus. Kani St. James? St. James. Namatay siya 2010. Pura rin siya, dire. 10 year 10 1099 ka to si Elsie. Isa to pa after Christ na. Isa to pa 10 centuries after, no? So, kung siya bago ni siya, moderno ni siya. So, probably, kung siya, Espanyol. So, viva Espanya. Okay. Ano mo sa amin? Kung ano yung tagapita kay St. James ka ni, madumduman na nato itong kanhi mayor James sa dasa, kaya natunong po yung birthday. Yung birthday, tunong mo po. O itong ginawa sa
Okay, moving on. Historical, malaman pa, moving on. Mga vintage, mga topics. So, sige, go ahead. Di magayo kung more on heritage, more on tourism. Moving on ta, more on tourism na siya karon ko as tourism officer. So, related question. Sige ko. Ako kanina. Sige ko. Nga ang Zamboanga del Norte, especially Dapitan, is the nearest point to Visayas and Luzon. So I remember nga divide sa Zamboanga into the North and the Sur, ang atong delegation, ang atong presidente, nagreklamo, gamay siya na. Pero what was told to them sa presidente na, never mind, even if we don't have much natural resources, but you are the nearest point to Visayas and Mindanao, and that will spell a great difference. Kaya ka sa Zamboanga del Norte, mabarko ka, mura pa ka o si Decano bitaw, you have to libot pa ka sa Zamboanga Peninsula before reaching Dumaguete, diba? Kita diretso na. So that is our advantage, especially sa Dapitan, and you will remember we do not take Roro, diba? Yeah. So that's, we hope that we'll take advantage of that. Question. Sekta mo pataas, ato po taon sa atong city tourism. Kung saan na palihokan, taon ng ugma. Parang naminam ko mga taon, kaya parang napaabot sila. Kung saan atong atoon ka sa Dapitan, sa may palihokan, ng kalingawan, na ubay sa pagsaulog sa atong Kinabayo Festival. Okay. Karon nagsugod man gud ang Kinabayo Festival. The official opening of the Kinabayo Festival 2016 was last July 16. 16 po siya. Pero as early as 15 of July, naanay mga kalihukan. So nahumana ang national tournament sa bowling ninyo ni Councilor Dagpin, nahumana ang motocross, nahumana ang circuit racing, nahumana ang duathlon in preparation to triathlon next year, nahumana sad ang ato ang hip-hop dancing workshop and competition by no less than the Philippine All-Stars World Champion of hip-hop dancing for 2 consecutive years. Ang silagid maoy ni train sa mga kabatanunan sa Dapitan. And we also had the culmination and graduation. Unsa pa, humana ang Miss Dapitan, dayon naanay mga beach volleyball, dart, ang mga sports that go with celebration sa ato ang Kinabayo Festival 2016 halos na mahumana. Right now na Shoot Fest sa Sinuno ang nagpasiuda ang ato city administrator. Then karon naapod tay off-road sa Dampa. Oo, karong adlaw. Pero ang pinaka-importante yun ang atuag yung pagsaulog basta gali Kinabayo Festival ang pag-anha nato sa church karong buntaga. Nagsugod naman ang patunog dahil at 11 o'clock, 11:45 muposisyon na ang dito kaya para pagka alas 12 maka-witness yun ka sa paggawa sa ato ang patron gikan sa simbahan. Kay ilibot na siya. Pero igo-igo pa kay mahuman na niya mag-lunch na daan para dili ka kapuyon. Dahil balik na dahil ta pagka alas 12. Ang tennis tabo pod karon no? Ongoing pod karon. Dayon mauna na siya ang karong adlaw pero naay pinaka-importante pod ani nga mahitabo karong alas 2 si Eric Cirudo nga he is a historian no and heritage enthusiast. Muan niya diri karon, in fact si Councilor Dagpin Manggali ang mo entertain ani niya. He will talk about there is an official launching sa Fishes of the Ocean. It's a 7-kilometer painting. Muadto ta karon sa cultural mura ugay dakong aquarium, cultural na himo ng aquarium with the subject Fishes of the Ocean. Now, for those intellectuals na may mga Fishes of the Ocean, the School of Fishes man, naana sila ko an excuse kanang sa unsa na term anang naano. Okay, for sure, naamang gula-gula ninyo ha, Fishes of the Ocean. Isn't it School of Fishes? Pero naay what's the term gali anang naa nga sa art nga kuan nga dili kanang naa pwede ra nga dita mo use gyud sa correct
terminology like school officials, pwede na tayo nga di ba na anak, nakalimot lang ko. Kapag po ako ulo. Dayon, kanang naapod rin, moabot pod ugma ang APEC architect yun. APEC architect, green environmentalist na siya. The architect who did the Dapitan strategy na World Bank funded project na siya. We already si Maria Lourdes Onozawa. She will come here so that she will see what's going on in Dapitan and mo-appear siya sa council kay nagpaabot mi nga kinahanglan na siya nga mapadayon para makuha na po ng grant ang Dapitan being a heritage zone. Because 3 years ago, I went to National Commission of Culture and the Arts. Sayon ko, hey, good morning! I'm from Dapitan City and in your history, Dapitan City is the only place na ang entire poblasyon inyong gideclare as heritage zone. But Dapitanos still have to feel na heritage zone. O sabi, buhaton ani. Ma'am, kinahanglan pa mo technical o sa team. Not knowing, katuli ay kanang World Bank funded project, mauna na ito. Pagtanaw na ko talaga kay somebody kept it. Whoever it was who really kept it, deprived Dapitan of its privilege and opportunity to apply for a grant. Now, karon, I did not consider it as hindrance. Gipangita yun na ako na si Maria Lourdes Onozawa, and I begged, I pleaded, nga please ma'am, pwede ba nga imo kong taga-adog copy at tungtuang imong himo nga project? Because we cannot afford anymore to commission a certain group. Ikaw nagyud ma'am. Sus, magtanaw naman ikaw si Lodopit. Implementation na naman din ang pula. See? So it will be easy for the Dapitan to apply for a grant. Ang smart communications mo gali, nakahatag ng grant na mo diri. And then, would you believe, Councilor Dagpin, sa atong ipakita nila ng hospitality because it's our main kuan gyud kanang trait gyud do sa Dapitan. Hatagan na pud nila og lain na pud nga grant. Pero dili mo iyon ang gyud katungto ang digital tourism. We are the only Dapitan is the only place in Mindanao nga naka-digital tourism. Muna nga very proud ni ana kay walay lain sa Mindanao kundi ang Dapitan ra. Ang smart muhatag na po nuglain na po may oras grant gihapon. So if smart can give grants, why can't other nations, countries na ganahan sa Dapitan kanang gusto ka history? We've been sisters with Lito Marici. Pero it's about time siguro nga ang Czech Republic muhatag na po ng grant sa Dapitan. No? So we are welcoming the arrival of Maria Lourdes Onozawa to really start the process of grant application. Okay, thank you so much, Ma'am Apon. Speaking of heritage and history, and considering that Dapitan City is the shrine city of in the Philippines, okay? So, kung tala po ta, kay di man yung himong shrine city, wala po itong atong Rizal Park, na diri na exile si Dr. Jose Rizal, ang atong national hero. So, what happens, sa update diha, although dili jud po may nakatutok anini kay naman yung National Historical Institute bayan anang Rizal Park, but mimino o unsa na yung mga kabaguhan po diya sa Rizal Park kay murag na pabayaan bitaw na for a while kay naglibaw o kinsa gyud gasto kinsa po'y nakatutok ang nga ahensya. So update please. Yeah, ako sa dugang na din si Councilor Dipin. What I knew, nga naman ay 30 million nga nadawat na. And in fact, nahuman naman gali ang kanang na ang construction and also nagasto na ang 19? 19 na di ay. Yan na ay dungangan, no? Dungangan para ma-30. So, ana din na. Dahil naay daghan din ang mga kuan, murag i-wire na siguro ta, daghan kayo din hang mga computers, dahil gibago ang museum, dahil gipang-ayo ang mga usana, gipang-ayo pod ang mga balay nga as we know, wala man ay mga lansang. So, replica, exact replica of what has been constructed during the time of Rizal. Doon ay kapuno si Consihal Alimalo Nagpin. Well, as regards sa ito ang updates sa Rizal Shrine diya sa Talisay,
nalipay kitagdako ay uyang nga nahatagan og atensyon pagtagad sa national government inaagi sa National Historical Commission of the Philippines sa ato ang shrine. Kay karon lang bago, it underwent a major facelift kaning atong museum. It becomes now an interactive mga interactive nga tawagan screen na imong i-inquire about, you can read about the history of Rizal and na protektahan na sa, na preserve na sa, nabutang na og glass ang kining mga gamit ng kabilin na Rizal. And also, naapoy lang gipahigayon karon na sila gibutang na kaning catwalk, i-improve nila jutay o naapoy mga landscaping na nahitabo sa kilid-kilid. So far, kini pa lang siya ilang nahimo with the amount of 19 million. But I'm hearing this is only phase 1 of the project. So we hope na napay additional infusion of funds para sa continued improvement sa ato property assets niya sa Okay, yes. Sa Consigliere Robert Ligorio, your question please. Sir Matoy, Sir Robert Dixon. Follow-up na ko sa City Fiscal ko din na tunong-tunong na yung kontrobersya atong pag-ayo-ayo mo talya sa Resource Park na di landscape mo ito pagpunan ng mga sagbot sa kabugangan, sa sagbutan. That's why bulag paulbo, manamawa tinong kayo. And then, I remembered na usas mga konsyal ito, kisang konsyal din nga, may pasang itong resolution na unta, inimintay mo take over o matabang mapagkuhan. Ay ayo kay namawa ito mga pre. Parang na rin mga sagbot ikan sa mahal mo ba ito, millions mo gasto. Ako po na pre, usapin po na paggawa ninyo na murag tabang sa syudad, pag panambuan ang atong research park na sa una, maot na sa una, ingon ko si Juan Cad na mga tanay tabang sa inyo, madumagan o kanindot ang atong research park. Napo ko nahatag ito? Or do na ba resolution or ordinansa to that effect na ma-improve ang Rizal Park? During the previous administration of Mayor June Halosos, naatay gipirmahan nga memorandum of agreement with National Historical Institute then karon National Historical Commission of the Philippines. Ang atong gibutang dito nga the city government can also implement projects that are meant to improve sa ato ang paglantaw, provided the plan and the proposal should be first submitted to NHCP for evaluation and approval. So, kana siya may ato ang ginahimo. During the time of Mayor Ramisos, usas mga na-improve na ito ngayon, ibutang na ito ng modern kabinet, ibutang na ito diha, and then atong gitago na siya, murag nahimong bato ang toilet, murag bili kaya siya nahimong obtrusive nga structure diya sa sulod sa tangke. Kaya mura man sa bato siya. Pero naglibot ni mo, CR dahil siya. So muna isa sa ato ang mga gihimo, panahon ni Mayor Halosos. Ato sa gamutan na mabutan na nato mga suga, kanya ito nga panahon. O sa pagkakaroon, ayun, ipadayon pa ni Diapon, kining paghatag o mga casual employees para matabang pag-maintenance sa ato ang palibot, sa palibot sa Yes, okay. Sir Matoy, please. Ako nito ito lang sa park ito. At akam ito mga nanumang di-modernize man. The best thing punta ko no, just preserve, at least preservation. And then the screen gate, gusto ko ginawin po ng ako nga, preserve nakita mga structure, kung sa ano kay lansang, karugo yung dito. In fact, ang mga restoration dito sa Europe ko, mga basahan, asa nang batuha, dikuha, dito po na nila ko to restore. We do not introduce alien materials. So, ako nga alis ka sir, sama sa itong patwo, yung simento na datulus ko yan, biodiversity. Kung bakit patwo ko, no, kanong mga graba nga paligo, kung yung tahan, nasa sa patwo, to make it safe, at least how park preservation is concerned. But anyway, bigly maganda kita poblasyon as heritage zone. Pag itong heritage, kung naman itong lantaw sa kapitan, usually mabasa ka mga article, pag yung heritage, sama sa vegan,
they preserve one street, pero yung nakaraan, no? Kaya wala yung mga vehicle, kung bili ka ng mga Paspanilla, Calesa, whatever. Mapupuli atong mga institution sa dapitan when we say heritage zone, or is it really be modern heritage, whatever, or we will just have a painting, mural of the past. Actually, kanang pag-prepare na mo para mamahimong heritage zone ang dapitan, nasugda na. In fact, naamagalit ka ng Road 17 is that road which delineates Old Dapitan and New Dapitan. Sa time na ni Mayor June. Dayon, nga ni siya nga nahimo pong heritage zone ang entire poblasyon kay gitrace magod ang trail ni Rizal. Unya, layo-layo man tong iyahang naaman na siya dito sa Maria Cristina po, naaman na siya dito kanang brick factory nga apo-apong iayog sa munang nga gitanaw po ang iyahapong sa uban niya mga projects katibulaan man sa dapitan. So they felt that the entire poblasyon maunay ko anon nga heritage zone din kay parehaan niya mga heritage houses daghanan po siya, pero sa imuha ng gikaingon there was an attempt during the incumbency of Mayor June to really enforce ang kanang kuan nga naay usa ka part nga heritage goods siya like vegan, pero di na ito ikalibot nga kusog bang gila politics po sa ato ang kuan kanang sa ato ang mga tinaglaw-adlaw po na ito nga paglihok-lihok. Di man musugot ang mga dapitanons nga dili na pasudlan o mga kuan kanabya pong mga sakyanan sila na palit. So it's so hard to really implement. Maayo man sa vegan kay usaman gyud ang Grisunugo Street, nagasunod-sunod ba katura man po nila. Dis ato at talangtang man. So as chair sa Committee on Tourism adto sa una, kana mo ako nakita nga kuan gyud kanang dako nga blockage. Then karon I'm the tourism officer. Kanang I'm more on tourism as I was saying. So si Councilor Alibarlo mo ako ang motanon ani kung unsay gihapon mga plano. Implement ra man akong opisina. Well, sa putong giingon ni Maring Apple, sa pagkatinood, I think this is one of the rarest recognition given to us by the national government, kining the entire dapitan as a heritage zone. Kay if you notice, kining heritage zone, di lang basta-basta ginahatag, kundi moagi kini siya og makuti nga evaluasyon before it is given to a certain area or locality. And this is given to Dapitan City in recognition of the rich historical past. Imagine, in the soil, in the streets of Dapitan City, nagalakaw ang ato ang national hero. Pamisita tingali sa Kabalayan, and there were a lot of improvements he introduced that exemplify his ganing excellence and ganang pagka-genius na Rizal. So, dapat kinasa i-preserve. And to add it on, nakapatuloy conduct na study sa World Bank, pinahagi ni Ms. Joy Unosawa, Maria Lourdes Unosawa, who conducted an inventory of heritage houses. And during her study, she was able to account 33 old houses all in all sa Dapitan, which recommended na unta i-rehabilitate, i-restore kining mga old houses. And of course, with this recommendation, medyo ni-suffer of backlash ang dakbayan sa Dapitan. Kaya while we have this recognition as heritage, daghan pa kayo mga hinuunon to attain that level nga deserving ta nga mo claim as heritage zone. Kaya sa pagkatinood, of course, kining restoration, kining preservation of the old houses would take a lot of money. And siyempre, you have to do a lot of convincing. Kaya daghang mga tao, especially with the modern day generation, di kayo sila makasabot nga anak. That's why when we first introduced, kanag-iingon nga ato himong heritage ni. And there was an initial proposal na to make the entire Poblacion as a working city. Meaning, we will implement the total
no motorized vehicle in the city of Dapitan, except of course for the residents of Dapitan, where their cars registered in the registry. Kuchal, I remember nga, declare ka Heritage House, there is a commission that is in charge of that. The taga-angkat flag, diba? That is a heritage. In the same manner nga, makikita ka, the oldest tree, mo po na i-declare na they will put, diba? And then, in terms of ganito mga old buildings, para sa City Hall sa Dipolo, no? When I was a mayor, you cannot just monkey around the mga overstructure. Nangayod ni o kung nominated commission sa DCWH nga to preserve yun. Sa imo makita ang City Hall, ang usa ka improvement na kiniran sa right wing mag-face ka, na doon ay additional. Aside from that, moral yun na siya. So that is how it's split there. Mga yuta o kining commission. Aside ka, last question. Pinay mo declare ka of heritage house owned by an individual. No? Sa ubang lugar, they live alone. For instance, I like to improve by building, diba? Then, of course, I cannot afford. The government comes in, nilang estimate of pilatanan, of preservation, and then they give you a loan. No? Araw na ang kanya, ma-inganyo. Kaya loan man na, very, kanang loan niya very easy term kayo. At sa mura nito, karang mura subsidy na lang, no? But then, soft loan, but then, we are preserving. The owner is not tempted to destroy it and then replace it with hollow blocks, diba? So you can preserve. That is one way of giving an incentive to the owner. You cannot just import it. Ikaw ha? Preserve ba? Okay, tulog na tao ng mga kwan. Dahil wakay ikahasap. Yung gusto natin sa mga hapon mo rin. Freedom of kwan na huli, diba? So, on that manner, Dapitan ka rin make a very good thing. Okay, comment, Hapon. Uy, salamat yun kaayo nga for this kanang session sa kapihan sa Dipolog, because what the former congressman just told us is really very helpful. Kay, thank you for the wisdom and the idea. Kay, kanang ang kuno ko, di mapuntanan good mahibaluan na mo. Kay we already have a lot of things in our shoulder to do. Nya kanang inana nga sa ako lang part no, sa akong part. I want to do a lot but I can't. Kay gabay ra oras, pero salamat jud kayo sa imong input. Yeah. From there, maka-start na po si Councilor Dagpin hasta ako makasabot mi kay we really want na makita tangible accomplishment gyud ang mahimo for Dapitan. Kaya usahay magud po ba naman po digod pong dagang pagtang dagang rigbantay, no? Tigpanaway. Kaya uwa po ng tigbantay o tigpanaway, di po ka maama. Although, nunid ba nabantayan ko, pero mas nabaw na yun nga magkatrabaho ka kung naapo sige tigbantay. And we are so thankful nga naada ay na inana nga program kay amu agid ang we can also ask Maria Lourdes Onosawa that thing kung muanhin na siya. Kaya actually, ang iyang gibuhat, gano'n na siya nga ako ang siyang ipanidiri. Just to start the processing of applying for a grant. Kaya before we can apply for a grant, for example, kanang naang ato ang American era nga former hospital. Kana may amo unahon, kana siguro ato unahon, siguro funds. Before ni anak nga makapangay grant, kinahanglan sa nga mo hiring somebody to do the heritage structure report. Dayon, dako-dako na siya. Pero, gituluan po ni Architect Onosawa nga Paul, ang yung sa mga dagong tigpapatigayon sa inyong probinsya o diliba sa inyong city, nga sila mo yung gasto, anong na ang kanang fee sa heritage structures report. Kay tax deductible po na. So ako, if I'm the owner of a bank, ako na lang gusto ang structures report kay gawas nga tax deductible na sa ako ang akong bayron nga tax sa BIR, ang honor mo perpetuate pagkaibot ang mabura na mo sa plaque nga kaniniya started by this bank or this institution. So with that, gusto ko nga mabadunggan sa councilor kasi sila maghinong balaod madunggan sa mga councilors, and then from there
with the resolution or kung sa kung kinahanglan, makahangyo ta sa tong lawyer, sa ato ang mga uban pang tipapati. Gayon din, kaya hindi mo sila kansi. Kaya tax deductible man. Dito scenario. Kini sa province, recognize province. Last time, tunggap ko po sa Twitter, kung nakita ang building na Minnesota sa Sharif. Bukan ko din eh. Mura kita makita niyo mo ng salida nga the rich and the famous, no? Ina na ang sabihin ko dahil ito dapat yung mga negotiations sa province nga they will maintain something like that, but that's a good solution. Dan jika na ako nakita, diniprint nga preserve na, no? Pero tanawin mo ito dito, ang iyang doorknob is not antik, hindi antik, no? You can sa email, makakatugit ang yabi yun na, you can get that, but you can get sort of Ay, salamat kayo nga nakaingon din ka kay he is not just the chair of the Committee on Heritage, Culture and the Arts, but also the chair of the Committee on Logistics. Appropriation. Nagpapasalamat ko doon. Of course, panahon nga ito ang episode sa Kapihan sa Dipolo. Nigawas ng suggestion. And it is we consider that as a strategy. We believe na dili kaya itong gobyerno ng atong saligan. This initiative, ang total conversion of the entire population into heritage zone, dili kaya sa gobyerno all alone. It needs people in the community. And we thank with that very brilliant suggestion, i-consider it as strategy. Pwede para ma-preserve nato ang ato ang mga old houses. Kaya nakita ko lang naman, nakulap sa ganitong usa, katulad ng hawkulan diyan sa kanto, nakulap sa tungod kay, napasagdo na gano'n. Of course, it is really expensive to maintain and preserve an old structure. Manang with a soft loan provided by the government, it might be the city, the provincial, or the national government, bisag asa, importante nga ma-feel sa tagiya nga naay suportan dito tayo dagikan sa gobyerno. So far, ang among i-adapt to stop sa Davitan through adoption of an ordinance, nang naghatag lang og insentibo sa tagiya sa balay nga mupabilin pag-preservar bisag ka na atubangan lang kasad. And he is entitled to a tax discount lang sa iyang real property. And bisan pa og katong mga dili old houses, katong mga bago nga magtukod, and they will kaning adopt an architectural structure that is ancient and dated from the medieval and Spanish colonial era. Nagyapon sila tax discount kay hatag sa gobyerno. Bisag pa sa sila. Ang sunod, bahala nag-modern, hyper-modern ba kaya? Importante nga ang natubangan na makita nila. Munay ako ang karon nga gihatag nga insentibo sa tanan nga mga property owners ng Stadtben sa Dapitan. Especially kung magian sa dalan. Magian sa I believe na ang Travel B. Travel B is enjoying a tax discount from the city government. Masasabi ko doon ay, remember nga din pa ko sa una. Ito istorya ni John, because kargado sa akong mga parintig, mga officials sa Davao, nari dire togo sila. Diringon sila nagaw. Gisukyan sa una nga, nari sa pita na kami tani kaya. Wala pa lagi. They will very insist to right daw. Wala nga, ako mo sa Davao. Diringon sila dire nga, ako ni John na. So pre, lalo mga Bilang tayo kakainin na sa pamuk niya, naman di man ito mabuhatin siya. I will ask the secondary and to appropriate na ang tourism provider o kuan mga tertangin niya para sa mga turista. Dahil maghimot ko dili o ordinansa na dahil lugar dili nila para rin sa mga tertangin niya. Now my question is, o sa naman to, sigurado mo dito masagis ko ni John Rosos sa mga agawa rin ito matulungan ang hingon na mag-provide o katalilya but just to preserve the ancient practice sa una o nga dahil lugar dirigid nga para rin sa mga katalilya sa aparang kitin sa atong mga tourist. Konsehal, ano malulat yun? Pagkatinuod, dati quite a number of cartelias na run sa city, operated by the city. And nagan ko yung city na i-advertise siya kung sa operator, gusto mo operate, para i-offer sa mga turista. But it didn't work out well kay nga, no? Initially, pag-propose na ginagawa na ito nga
heritage zone, iban ang mga motorized vehicle din sa poblasyon, that it earned a strong objection from the community. Kaya nga no, wako po tingali na isakti, kung sa kayo kanang benepisyo, kanang positive impact sa maong kaning initiative o ipaningkamot. Kay pollution, of course, wala na you'll free the entire population from pollution and noise and air pollution. Kaya wala may mga emission sa kawan. Dahil ang magdagan, mga kanina lang, but of course, katong mga residents, they are not banned from bringing in their kaning cars. Pero katong mga turista, di aragod sa palibot. Mo na mo ang paghalong tingali, ipaghalong kayo, especially with this administration, na masumpay ka na mong gitawag sa conferential road na Sunrise Boulevard. Para ang tanan nga mga motorized vehicle, diyan na lang mag-ibot-ibot. And kaning mga streets nga mag-bisect sa nagkuros-kuros din sa poblasyon, it will be served with a kanang kapamilya or sikat-sikat. May hinagapre, mo di pa ipanihin o pangalhin ang sauna, panahon yun, ang mga sa settlers niya, sa informal settlers sa Kabayunan, o we were successful in doing it. Oh, thanks to me. So, ako. Dahil sa mga paano na Mayor John, na inibot ito sa Sunrise, no? Ito, so hilang taong ko ato. Ngayon, inibot ito, okay, ito na plano, ito na ito, kung mag-apro ito man, pe. Umatuman to, I think ang mga tataylan, libot-libot ang mag-apro, libot-libot sa Sito sa Sunrise Boulevard o sa Sunset Boulevard. Ano kaya mong ipaabot na? Actually, nakatake off na ito initial plan. In fact, our proposal reached the boardroom of the low fine projects MDFO under sa Department of Finance. But it was unfortunate, it suffered blow on the head tungkol kay na nakadungan mo po ang Boulevard sa Dipolog. So after the grant sa Boulevard sa Dipolog, it was the first phase katong gikan sa Santa Cruz. Supposedly, ang kuwana na, dili na punta sa Dapitan. But of course, there was a strong hand working in the Department of Finance. That's why, na-stop ang sa Dapitan, and despite sa ilahang policy nga, dili pwedeng repeated grant sa Osaka LGU, dito gyapon na ito. Kaya there was a strong hand working at the Department of Finance manang. Ngayon ko lagi nga, kanang long stretch sa Boulevard, it was because of someone in the DOF nga nagtrabaho yun. Kaya dili naman repeated grant. And it was a grant. Part of that was grant and part is a loan. 70-30 and then becomes 50-50. Okay. Related question mo or kay Sir Mato? Related question kay Sir Mato. Sige, go ahead, Sir. Sir Mato. Dealing social. I think one of the greatest things we have lost, kani katong Bailey Bridge without Bailey Bridge. So that was constructed in 1925. So the longest Bailey Bridge, I think, in the Philippines, if you were, no? I remember nga, there was a time when I Regional Development Council diri panahon ni Mayor James, no? Then to Undersecretary sa Dirisin. When I took up the culture, na kinamay preserve, lipay ka ito si Mayor James. Right? Kaya mo na preserve ito. Everybody, you can just charge 5 pesos or 10 pesos, no? Mula kaulong ka dito siya, walking through history. Diba? That was the best then. You could have put some restaurant along the town, no? I think that is one. I remember nga, sa Tipolo, congressman ako, there was a plan sa DPWH na demolition ng Quezon Bridge, pero na naman tayo bypass bridge. No? So I told them nga, ano yung mga reason? This is the only Quezon Bridge that is left missing. Tapos the more reason, we should preserve because that is the last Quezon Bridge we have. No? So we were able to get funding around na mahimo na siya then limited to small vehicles. So we were able to preserve because more or less we have one of the few Quezon Bridge in the Philippines. Pre,
muna lang sa I caught the eye of the people there. I was the fiscal here. Pila na kung pila ay nakagawa niya si George. To be afraid, kaya kumpito para kanang tulad, kumpito para mga running board. Then yung nakamusutra ko nga muna, wala akong pa sa pilaan, wala akong mag-testify. Ako, I was very angry about the situation. Gusto ko na, kung inang si Mayor John, na kuhaan ka na ang pakatay ng polis, iya po si Kagpata ng ito polis nila, kaya hindi mo giharbal ko, kasi pala ako, hindi na po mag-testify. Hanggang na, ako nag-iinag ng diplomates na kuhaan ngayon ng kuhaan, ano din matawa, taong na may mauli, i-present ka to. Pero ang sana pre nga, kung si Yurgen po, hindi mo sabi mo siya, ako di rin mga polis pre, di ba po magabi, sabi na matulog po tiyan nawa. Mula ka rin, nawa ka diyan, wala ka rin, ikuhaan ka rin sa kuhaan. May mo to, i-present ko to. So, muna yung makahinawain pagka-city prosecutor. Sa pagkatinis, ako matulog ko nga, it was a great loss to the city. Kaya nga, that engineering structure was once a prominent engineering design of the ancient times. Engineering dated 1925. It was the longest. It enjoys the recognition of being the longest Bailey Bridge, I think, in the regional. In the Philippines, yun, entire Philippines. So, muna nga ito. Wa kayo ito mga tagaing pagtagal na ito. Kaya una, ang DPWH ang come in because they own the structure, they get some pieces of it, and katong mga running board nga likod kay mga kahoy upang hapos po dahil sa mga abot sa kanil mga hapon dahil mga tao na dito sa community dahil ihapon sa DPWH, and some of those materials cannot never be accounted anymore. So sayang, we lost that very part of history. Mas gibis na namagay mga sundalo. Wala may siguro Fiscal Gregorio. Na mag-vote mo, hindi mo tiga-titan, nga concern ka siya. Wala may gibis din. Dili sa mga tao din nga. Di mo ko tuwit ba? Na ang tangtoy, na ito, pag-present na ito. Wala ko mas gibis. Preso mo, ino. Pre, dili ba yung pusod, dulubong dili sa kapital? Pero ang ako ko pre nga, tatagod nyo, kung mo ito pagkanaon tama na, that was an old bridge na tarang di preserve. Pero sa amin di pre nga, inisokwitan na ito, mayroon na nga, wag mo ko tagkita, sinaawa, yun mo. Siniguro, wala nga muna, mas liba na wawan, nakalag na, nakabira na nagina. Wala, nakunsya na ka sa dipolog ka. Wala, hindi ka kumusya, wala ko. Okay, apikit na panahon, no? Ay, hato mga ito ni Edgar sa commercial, pangutana ni Sir Robert Pinsay, at ipawang kong tubago na ni Alimarlo pagkuman sa commercial. Yes, ako pangutana sa Dipolog City na natay vision na mahimong Singapore 2030 then outdoor sports capital of the South by 2020. So sa kapitan po, unsa man gyud ang atong vision, konsehal, no, kay usa man guni siya nga maoy mo determinar sa atong mga investors where they will put in their investments. So naano gyud sa turismo, naano pa pud tay comprehensive nga kining zoning ordinance kay sa ato nang hingon murag na ang clash karon sa modern o sa traditional pa na to tourism direction. Natay gusto i-preserve ang heritage pero naabot tay modern karon nga mga aspeto. So kining mga asa mo gyud then unsa ang mga nakabutang dito sa atong zoning ordinance para asa dapit ning mga structures o atong mga proyekto ipang-imbutang. Okay. Tubago na ni Konsehal Alimarlo Dagpin, human sa commercials. Go ahead, Gar, please. Okay, relax lang mo. Tubago lang sa konsehal. Ako kanina tayo kung sa pangutanan, sige lang gawin mo, hindi ako pangutanan. Okay, ato lang po sa lamatan. Una, alam na ito mga kadibuk, landigan, Sumbuanga, Dinote. Bisa na vlog, na naglantaw ka ng live streaming. Katong gusto makaangkon o yuta nga o kaning resort na comparable sa El Nido, Palawan, sa Maldives, o bisan sa Bahamas. Naaandak ba yan sa Dapitan? Naay available na rating na comparable sa mga resort. Famous resort na itong ginagla sa unahan. Yan, himutan ang maong lunak sa yuta na hindi mo ang resort dito sa Barangay Gilpotlan, Dapitan City. 16,700 square meters. No, direct yung title, kompleto mga dokumento, o lakip na ibaligya ang mga improvements nila.
Adoro lang kini sa Dakak Park and Beach Resort. Adunay mga langot yung sa mga coves with crystal clear blue waters o exclusive property, no? Nindot usab na lugar alang nitong mahilig mag-diving, no? Mahilig mag-dive for diving. Alam sa dunay gusto ng lantaw, pwede mo na mula ka na gusto mo tanaw sa mga lugar na makatapang mo pa na binini. Punta ka lang ang cell number 0977-121-9607. Kung pakikita ay atong guest karong buntaga o sa atong guest ang atong City Tourism Officer sa Dakbayan sa Dapitan na si Ma'am Apple Marie Akailar Agulon. Ang upanan mo niya, tugluan mo niya asa na picnic Barangay Bukutlan, Dapitan City na doon ay nindot na lugar na gusto ni Bulgia o kung palabot ito, hindi Palawan, Maldives sa Bahamas. No? Okay. Lain mga nagpalusat ng tapihan sa Dipolwan Bus, pasalamatan na ito ang atong buhatan sa City Tourism Office sa Dakbayan sa Dapitan. Kani ata dirigi accommodate uban na sa mga personahe sa City Tourism sa Dakbayan sa Dapitan sa papangulo ni Ma'am Apple Marie Agulong. O siyempre sa cooperation sa Dapitan City Councilor Lali Mario Delpin, kauban na ito. And of course, Mayor Salina Halusos. Na ato tang gusto na importante. Host na ito karon dire. Dudalay o sa tumagos o na doon importante na giatiman. Ang ato nga may labi na bispiras karon. Bispiras karon sa Dakbayan sa Dapitan. Lain na po yung usap sa atong tulumanon ang Sunburst Fried Chicken Hotel Camilawan dito sa Dipolog, Dalan General Luna. May official video na ito matag Domingo. Alas 9 ito sa alas 11. Hotel Camila o Sunburst Fried Chicken. Ang sibianan sa RMN Radio mo nationwide. DXDR 91 of 94.1 FM. Nagpaliusap sa itong kapihan sa Dipolog. Ang Roy Plaza Annex. Diya sa Dalan Rizal na itong dito yan. Considers video, considers cellphone, netbook, laptop, o gubasa. RTW's plastic wares na ada sa World Plaza o World Plaza Annex. Metrocom. Ang Metrocom dito na sa Plaza Mall third level o ba sa Metro Shoppers sa Rizal Avenue kung kamang kinanan ng mga appliances sa mga appliances o ini mga gadgets. Kumplito ang Metrocom o Metro Shoppers o ba sa Fun World. Dito na sa Building A, sa Dipolog Boulevard, you dine, you eat, and you shop to Fun World for sa Dipolog Boulevard. Ang Dipolog City Institute of Technology, DCIT, na naangkari Marine Engineering Review Center. O yung sa kitupod ready na sila. Makanaan Dipolog City Institute of Technology. Ang Janus Marketing, nga dito yan kani ABC President Janus New. Janus Marketing, alam mo sa mga paminangan mo sa pinumang sakiran na kay problema sa mga sakiran mo, spare parts o pagpa-servisyo mo ni Janus Marketing. Ang College of Law, sa Memorial State University, Dipolog Campus, pag dumala ni kanil 2nd District Congressman Atty. Rosilio Matoy Barinaga. Daghan na kayo nakapasar, daghan na abogado sa Luwigan at ang magiging maong College of Law sa GRMC Dipolog Campus sa pagdumala sa ato nga Dean sa College of Law nga kauban na ito ka palis sa pagkatihan sa Dipolog si kanil 2nd District Congressman Atty. Rosilio Matoy Barinaga. Maghuot ko nilo sa magpunta sa College of Law. Tulad na abogado diya. Pagiging masarap ang Shawis Snack Corner. Regular steak istaka Dipolog City at ang pagbukas ni na nindot na lugar, your snacks need not be that expensive. Kung na komportable, bugnaw ang lugar sa Shawis Snack Corner ng pila istaka Dipolog City. Masarap ang NGCP nagpahibalo na ang kalit na pagkapalong ato ng Senate pinagkalabay mga adlaw na semana tungod ito sa butahe sa ilang mga linya. Duha ka business sunod-sunod na semana kahoy, yotan o PC, gilabyog sa unang linya. Tagkus nito, munang mga palong tagkalit. Gawas nga, doon natin kapulian, tungod ka na itong bulag sa Mayo, dibubahan mo sa mga towers, na hantod karon wala pa usap babalik, o panaayo, o panayang-rehabilitate, tungod sa tiligo sa mga lugar. Baka nga doon natin sinatin nga kapulian sa mga liyan at karoon. Baka na pagkaroon ng Beach Lagaga sa National Grid Corporation of the Philippines or NGCP. Ang Gloria di Dapitan, no? Ang Gloria di Dapitan, diya sa Dakbayan sa Dapitan. You bring your family, but enjoy, pangaon, shopping, kinadiya ang Thea Mall
Kauban niya sa Teatro de Dapitan, duha ka mga sinihan, 2D. Diya niya, kung unsay salidas kaluhan, mga salida di sa Gloria de Dapitan. Pemimbre kini sa Association of mga Tutors. No? O unsay salidas Manila, maupo din sa ato. Muna na kanindot, plus kakbayan sa Dapitan, Teatro de Dapitan, plus kaya mall, sulod sa Gloria de Dapitan. O niya, nasa niya ang Fantasy Land. The only theme park found in the whole of Visayas and Mindanao. Di alam sa Dakbayan sa Dapitan makita. Wa na ilang theme park pa. Di mo makita sa the whole of Visayas and Mindanao o ang ka-famous sa Fantasyland na abot na sa mga lugar o sa lawas sa nasod. Ang Fantasyland comparable to Disneyland. No? Ang Fantasyland. Doon ay world-class presentation matag Sabado sa gabi kupang sa ilang parade of colors. Kung namian nga mga pagkaon ng seafoods, inato lang na sa Dapitan Aqua Marine Park o Dampa. Hindi sila kaya sa Dapitan. Teorya di Dapitan, pata sila, inato lang. Di pa nag-iwag, di dumala. Ni kanyang second district congressman on first district congressman Romeo Nonong Halos-Rosa. Buwan na payo sa itong paliguban, mausig ba Vice Governor Atty. Silino Angeles sa Dunia Palaligan sa Bonga del Norte, Presiding Officer sa Dunia Palaligan. Honorable Julius Napigit, Second District Board Member or Presiding Officer for Temporary sa Dunia Palaligan. Si Board Member Honorable Rodel Lee, the President sa Regional Board Members League of Philippines, panelists sa kapihan sa Dapitan. DNP Fruit Nursery and Labrador, managila ginamala ni Mr. and Mrs. Porferio Necesario. Congresswoman Luna Labad-Labad sa segundo distrito ng ato ilalawigan paliusap sa kapihan sa Dipolog. Lain pa rin ng paliun ini, mao atong City Councilor sa Dakbayan sa Dapitan, Honorable City Councilor Alimario Vidalfin, Dakbayan sa Dapitan City Council. Sa Dakbayan sa Dipolog, si City Councilor Atty. Donald Giorgio Napikit, nagpaliusap sa kapihan sa Dipolog. Si Honorable City Councilor Robin Ligorio, na pangulos sa kapihan sa Dipolog, isang gumawa pa sa Dipolog, pangulos sa kapihan sa Dipolog. Si Mr. Henry Pichanero, atong Labor Attaché sa Department of Labor and Employment sa Palo, Hong Kong. Mr. Muhammad Dasan Adjo, Provincial Agrarian Reform Program Officer 2 sa Darsan sa Dipolog. Kung mga pagtimbaya sa atong mga viewers sa atong live streaming sa www.rmn.webly.com, sila si Ms. Milagros Agustin sa Chicago, Illinois, USA, Roger William and Jennifer King sa Oma County, Northern Ireland, o inyong masab si Vicente and Molina Tianzon sa New Jersey, USA. Na imo ito karon ang naglantaw na ito sa kapiyan. Hindi na siya mamiss ko, isa pa mo sa kabisis ito sa gawa sa nasod mo, tanaw din siya kapihan sa Dipolog sa live streaming. So sir, good morning. So, kinsay absent sir? Ibalo na siya kasi absent. Pag account ko rin na siya, kinsay absent. So, good morning and sa mga kasapa, ang Dakbayan sa Dapitan ng all host sa kapihan sa Dipolog in Dapitan Live karon nga edisyon. So, balik sa atong kapihan sa Dipolog, balik sa atong bisita karong buntaga, din na sa atong program. Thank you so much, Edgar. Ang nakaumo ang pangutana, paniyo pag-rewind si Robert Pinsay para ma-refresh ang memory ni Kunsihal Alimario Dagpin. Okay, so ang atong nakaunang pangutana, una, unsa man ang long-term vision sa Dakbayan sa Dapitan sa ako nang ikaingon sa Dipolog na Singapore 2030 o itong outdoor sports capital of the South by 2020. So, sunod ni Kunsihal na ay mixture karon sa heritage tourism o kining modern tourism na naman gani ang ato ang mga existing mga facilities na moderno kayo din sa Fantasyland. So, if I am an investor, dapat makabalo ko asa ang exact nga areas kay basta dito kung mag-put up o dako nga kanyang butang na to Jollibee or whatever business niya, dili siya sa heritage zone. So kana naka-reflect na ba sa atong zoning ordinance ang atong vision nga asa dapit ang heritage zone ug asa po itong mga modern tourism facilities nato i-put up. Kunsihal Alimario Dagpin. Well, salamat. I think that question can be appropriately answered by me. Kaya sa pagkatinood, I am one of the institutional memories sa Dakbayan sa Dapitan because I served Dapitan for the past several years already. I started with Mayor Group. Dito na mga sundan ang massive na pag-develop sa city.
Una, ako na sa akin yung comprehensive land zoning ordinance which the previous set of council among i-aprobahan. Butang nito ang vision that encapsulate sa the next several years, 10 years more, gitawag na ito ng Dapitan as the premier tourist destination of the South. So when it comes to, when we say premier tourist destination, so it enjoys all the support and the facilities and amenities of a locality nga ma-enjoy sa turista ang nagkalain-lain. Not only history, but as well as ecology, natural and sports and other activities nga that are aimed, of course, to hold tourists to stay for more than 3 days. So, muna siya ito ang aspiration. Along that line, atong i-delineate po ang katong gitawag na comprehensive land use. Mula ang right karon sa present administration is that all modern improvements should be brought out of the population. Pero katong mga institutional zone may remain within the new Dapitan zone. Katong gitawag ni Apple nga delineated street delineation demarcation mark kanang road number 17. Katong all areas located to the north of the road 17 northeast will be classified as kanang heritage zone, and those areas located southwest of the road number 17 will be considered as new Dapitan zone, which will house institutions and government offices. Katong commercial zone na to, mo mo gawas na sa poblasyon, and we have identified the barangays of Pulo, San Pedro, and Sulangon as the commercial area. So diyan nato ipahigayon ang atong integrated bus and jeepney terminal and the comprehensive bagsakan market. So naaganito yung proposal, part of that plan was to make Pulo as the permanent stopover of all northbound buses, like what they did sa Cagayan de Oro nga naa sila Agura o katong Bulwa. Katong sa Agura, katong kayon sa Davao, kung ang katong Bulwa, katong ikan diri sa Osamis, Dipulong, dito na puntahan. So we intend to do that diri sa Dapitan sa Dapitan para ang tanan nga northbound buses diri na taman sa Dapitan, kung ang southbound buses dito na puntahan sa Dipulong, and between the nodes sa Dipolog Dapitan will be served by kaning balik-balik para ma-improve po ang ating economic activity. So, kani pong dapit sa San Vicente, ayon og Sikaya, o Liang, were identified as industrial zone. Kaya gano, dihaman na naimutang ang atuang pining Pantalan, o kiring sa Sikaya Bukana, hopefully, with the expansion of the airport, dihapon ang endpoint. Kaya Sikaya Bukana mo endpoint sa ato ang expanded airport sa Dipolog. Kaya usa sa mga gitanaw, vision sa Sitakbayan, hopefully, that Dipolog Airport will become an alternative international airport, not just at present, Federal Port na magining Dipolog. So, kung ma-improve ng kini nga mga facilities, itanaw na mo nga Sikaya Bukana would enjoy the location, strategic location as an industrial zone. Diha mga container yards, diha pingali ang mga dagko na mga canning factories, kay in between sa Pantalan o sa airport. Dahil napatoy usa sa mga una-una, very long term plan, i-dredge na imo ang kanal para agkatong nga mga dagko nga barge makasulod para mo makaduol yun sa mga planta, sa mga naglaylay planta sa kaning, saging o kaning mais, which is important din sa luwa.
rightly so, kaya ang dapitan po nag-enjoy sa kining nearest point sa Visayas ug sa Luzon. So it becomes an important kaning transportation hub. Usa sa mga plano ay I hope it's in line with the kining vision sa national government nga ingon sila nga i-connect nila ang tibok Mindanao with a railroad. Guwapo na siya if it will end in between Dipolog and Dapitan ang tumoy din mula sa Zamboanga from Davao, then basically it would become a trimodal transport hub. So na ang airport, na ang pagtalat, na ang railroad, pagkanindot. Okay, thank you so much. Nisinias na si Tax na wala na kita'y panahon. So mga yun lang para parting words and statements gikan sa tumabisita ko butaga dinhi sa Dakbayan sa Dapitan sa City Tourism Office. And we'll start off with Madam Apple Maria Gulong, atong City Tourism Officer, atong host karubutaga. Thank you very much, Dave. Again, para ninyong tanan, salamat din kayo sa inyong pagbisita o pagdala sa kapihan sa Dipolog din sa Dapitan. Ang kape pareho rin ni hapon. Ang paniod to, lahi-lahi. Oo, dayon. Salamat din kaayo o akong giauhag ang mga nagpaminaw nato o mahapit na ang alas 12 mo posisyon na ta sa ato ang church kay bihagi nato malantaw o makatandog sa ato ang mga balatian kung how Dapitanons shoulder reverence to St. James the Greater. Wa may mawala nato o ginamutuo o kita pagbutuo o natay mga kasakit kung wala tayo faith sakit maging kaayo, at least if we have this strong faith, it will going to be our opium kay baka wala-wala man o kanang na ang ato na isaling sa kaltas anong sa atong patron ng ato ang mga kasakit o natuusan ko nga dili lang gini pagtuo kung dili every day, every mga katalagman unta nga mahitabo sa Dapitan gitagaan gumig milagro ni St. James the Greater kay di ra magini malabian dinhi sa Dapitan. So again, with that I would say Viva Señor Santiago! Viva! Okay, thank you so much, Ma'am Apple Maria Gulong. Ang gatabi si Konsyal Alimarlo Dapin, imong parting words and statements, please. Okay, nagiging salamat sa Ma'am no? Dako ginong pasalamat sa tibuon ka persa kusog sa kapihan sa One person niya, wala absent. Ato yung ginula din sa Dakbayan sa Dapitan, but it's unfortunate nga ato mga pinapit nga mga opisyal wala gid makauban at tingali kamera siya na sila media siya or alam mo po ba yung kabilingan yun kay Balik kayo ni Dere po December sa parang wala ko sa ulo ako kanya mag-ibisita Anduro Festival, December. At anyway, anong kahungay garbo nga gibisitahan niya din eh and I hope wala for magmahaya ato ang katawhan nga paminaw sa lively na itong discussion about Dakbayan sa Dapitan. Although, di wa kayo na itong maiskuti at pahit na selebrasyon, pero nasayod ko, karon even with a reduced budget, kaya nalukuso ko na itong budget sa pagkakaroon, we still enjoy the same kaning festivities sa Dakbayan sa Dapitan. And what's good, medyo kalipay na kung bako iyanot, karon aktibo ko kayo ang side nato sa simbahan. With the first nga ako na hibawaan kining Camino de Santiago, which I think started last year, and now it becomes more prominent na ano tayo gitawag o Pellegrino de Santiago na ay pilgrimage ni St. James na ang tanan ng mga devotos o mga believers, Christian believers, wato sa magparehistro ka sa parokya, tagaan ka nilang booklet, pwede ka mahimong pilgrim, libuton nimo ang tanan ng mga stations, mga chapels diri sa tibuok Dapitan, dahil pagkahuman niya na tagaan ka og certificate nga you have completed as Peregrino de Santiago, St. James Pilgrim. So nindot ni, usabi sa mga tanan sa una ko nakita na ko, dako kayo impact, influensya sa gano'y o pag-aghat sa mga turista ng mga rin, labi na itong mga religyoso. So I hope we team up, we have a very good team up with the Catholic Church sa ilahang pag-observal sa Kinabayo Festival, and on our side po sa local government unit, which we supported pinagi sa paghatag o mga daghang mga activities pundo para sa paygayon ng mga naglalayang aktividades tumutulong sa pagbuga o bulok sa
kasulungan sa pistahan ni Senyor Santiago. Muna nga among pinalagang patron, daghang kayong salamat sa imong pag-uban ka namo ug pag-usa paghumpong sa tanang mga dapitanon. Viva Senyor Santiago. Thank you so much, Honorable Almarlo Dagpin. From the panel, Pons Roda, please, you start. Yes, hello. Okay, salamat dito. Sa mga happy fiesta sa Tagadapitan. O karong adlaw murag unsolicited input ang City Tourism Officer man ang Sangguniang ang panungsod sa Dapitan may kalabutan ang saon sa preserve papalambo sa turismo dili sa dakbayan ng mahimong usab nga tipik na sa bahin sa itong lalawigan sa Zamboanga del Norte. O sa itong mga Pilipinas may punta ito. Viva Senyor Santiago. Thank you so much, Pons Roda. Sir Robert Pinsoy, please. Salamat sa Kapihan sa Dipolog nga mahimong ganigyo karon no sa pagpahibalo sa katawhan sa mga kalabuan o mga plano o programa para sa kasulungan sa Kinabayo Festival 2016. O bonus pa yun, nasailan ko na to ang mga plano o mga nindot pang programa nga waabot labi na sa dili lang sa turismo kundi pati ang industrialization program o kining development sa mga other investments din sa potentials din sa Nakuyan sa Dapitan. So daghang salamat ako sa Almarlo Dagpin sa atong City Tourism Officer Apple Marie Angulo o sa provincial leadership, city government leadership ubos ni Mayor Rosalina Nene Halosos. God bless us all. Daghang salamat o happy Sunday. Thank you so much, Sir Robert Pinsoy. Councilor Robel Ligorio, please. Salamat kayo sa Kapitanon o sa Dapitan nga once upon a time akong ginagaran. Happy Fiesta o salamat sa iyo pag-ikupan na mo araw-araw. May munta. Thank you so much, Councilor Robel Ligorio. Edgar Saronda. Okay, Viva Senyor Santiago o daghang kay salamat of course sa kagamanan ng lokal sa Lakbayan sa Dapitan sa pagpangulo ni Mayor Lini Halosos sa pag-host sa ato nga Kinabayo edition sa Kapihan sa Dipolog live in Dapitan. Okay? So, sa kumakasa pa, daghang kay salamat sa pagpatalingho sa ato nga mga sponsors o sponsors sa ato kumputan kauban sa Kapihan sa Dipolog. Tanan Dapitanon, happy fiesta. Yung tanan. Viva Senyor Santiago. Thank you so much, Edgar Saronda. Board Member Brady. Happy Fiesta Dapitan. Viva Dapitan. Viva Senyor Santiago. Thank you so much. Last but not the least, Attorney Rosalia Matoy Barinaga. Salamat dito gatong duha ka hosted sa paniudto. Si Konsehal Limanho o si Apol. Ang atong mga kauban dili mga panilis na mga tabian kayo. 2 ka oras kulang kayo. Si Tax ko si Silver. Sa atong mga kaigsunan sa Dapitan, igol ako ngayon nga vamos, Senyor Santiago. Okay, thank you so much. No, to God be all the glory. Viva Senyor Santiago. Salamat kayo nga to kang taxi lumban nga may nagdala sa tong tingog sa kahanginan simultaneous broadcast DXDR 981 AM o ingon na 94.1 IFM sa ato ang live streaming www.rmdipolog.tv.com o ingon man sa atong YouTube. Check lang atong Kapihan sa Dipolog sa YouTube. Narihatanan na itong edition sa Kapihan sa Dipolog. Salamat kayo Silbert Adriatico de Boyano. Dito sa istasyon sa ito ang RMN Broadcast Center. Thank you so much. Danny Lord, o man sa ngalan sa itong station manager na si Mr. Edgar Dagomo. Thank you so much. O daghan kayong salamat sa City Government of Dapitan, pinali ka Mayor Rosalina Nene Halosos, kang City Councilor Almarlo Dagpin Tocanis, kato kang Madam Apple Marie Agolong, atong City Tourism Officer, nga mao'y nagpasiwag ka din sa ato ang Kapihan sa Dipolog nga gi-accommodate kita pag-ayaw, gi-receive kita, o gi-welcome ta ang Kapihan sa Dipolog nga mapahigayon dali sa atong dakbayan sa Dapitan. So, kini sa abot, pahitito mo inyong video anchor and host sa Kapihan sa Dipolog, pinili sa dakbayan sa Dapitan, ngayon karinya. Happy Sunday, happy Fiesta Dapitan, God bless us all. Studio, take it away. Si ano may nagpa-picture? Sino ba? Si Apple. Mag-picture ka lang. Okay. Picture sa to. Picture. Una tani. Siya mo na po. Uy,
Ano